Mga kasayan, meron tayong sasagutin na nag-comment sa atin. Rusi Macho 175. Basahin mo at shoutout mo na rin. Shoutout kay Demetrio Domingo. Kasayan, ba't nagkakaroon ng drop voltage ng binattery operated ko yung TC Macho Rusi 175? Naka-LED likod at headlight. Pag hindi naka-open yung headlight niya, 14 volts lang yung reading ng voltmeter. Pag naka-under nung di ko pa binattery operated, maganda yung charging niya, lalo na kung naka-open yung stock headlight niya, nasa 15 volts. Hanggang 14 volts lang yung reading kung page naka-open na yung headlight ko, bumabagsak sa 11.7 volts na kumukurap. Ito siya kasayan ha. Kaya may video tayo kasayan na na ang sikreto ng regulator rectifier ng Rusi. Kaya may video tayo yun kasi pag nagbukas kayo ng ilaw doon, tumataas yung voltage niya. Ito siya kasayan no. Ito yung Macho 175 natin ha. Ito yung reading, ito yung tamang reading. Ayun yung reading natin kasayan ha. Nakalagay na yung park light, brake light natin. Oh. Park light, brake light na tayo. Tapos meron tayong digital speedometer. Tapos meron tayong RPM gauge, revolution per minute, 2 voltmeter, tapos with charger, at merong temperature gauge. Ito yung reading natin ha. Ito kasi mas mababa ito ng dalawa. Ito yung reading natin, dito natin kinuha yan sa ano. Nabasa. Ang tamang reading natin. Yan siya kasaya, no? 15 volts. Ito, ang volts niya ay 14.8. Ngayon kasayan, pagka nag-battery operated ka ng ng Macho 175, automatic, kukuha na yung supply sa sa battery. Hindi na siya kukuha sa regulator rectifier. Kaya ngayon, syempre, yung battery, yung reading ng battery, bababa siya. Babaksak yung reading natin. Kasi nga, yung headlight, yan, yung headlight natin, taillight, tsaka yung indicator natin, doon kukuha. Pero ito siya kasayan ha, tingnan nyo ha. Bali dalawa kasing ginawa natin dito. Yung sa kanya, naglagay din siya ng relay, ginaya din niya yung power up lines. Ito naka-power up lines to, one relay setup. Park light, headlight, taillight. Ito siya, buksan natin ha. Yung headlight, tapos yung double contact, ayan. Double contact, park light, signal light. Lahat yan nakalagay sa nakalagay sa relay. Nakalagay sa relay. Pero ito yung reading natin, pansinin nyo. Yan siya kasaya na. Pansinin nyo. 15 volts yung natin, yung reading. 15 volts yung reading, oh. Papatayin natin yung yung headlight at saka yung park light. Yan siya, ha. 14.8. Ito ang ginawa natin dito bukod sa power up lines, nagpalit tayo ng regulator rectifier na Liwa regulator rectifier. Yung original na Liwa regulator na pang full wave talaga. Ngayon kasayan, pansinin nyo, pagka nagbukas tayo ng headlight, 15 volts. Kung nagbukas tayo ng bubukas tayo ng park light, double contact, ayan, 15.1. Patayin natin. Pansinin nyo ha, 14.9. Pagbukas tayo ng mini driving light, ayan yung reading. Nagbukas tayo ng mini driving light,
15.1, 15 volts. Pinatay natin yung mini driving light, 14.8. Nagbukas tayo ng mini driving light, 15 volts. Buksan natin yung headlight. Tapos buksan natin yung park light signal light. Ayun siya kasayan. Ito yung reading niya ngayon. Bumaba na siya. Kasi sabay-sabay na yung inopen natin na ilaw yan. Ganyan lang dapat siya. Ngayon kasayan, kung magpa-power up lines ka, ang gagawin mo, kailangan tama yung gagamitin mo ng mga materyales. Ang sabi niya ay nag-order siya sa Shopee. Sayang kasayan, dapat doon ka na lang nag-order kay Becky Works. Kasi kung doon ka nag-order, automatic original lahat ng materyales niya. Relay socket, fuse, wire, at saka may kasamang pang mga may electrical tape pa. Saka meron pa siyang yung sinkable tube. Kumpleto doon sa Becky Works Shopee. Kung doon ka nag-order, mas maganda. Ayun siya kasayan, hindi tayo hindi tayo nagre-rev, naka-idle lang siya. Ayun yung reading niya. Kailangan tamang materyales, tamang relay, kasi ang pinaka-formula nito yung relay. Nagkabit naman daw siya ng relay, pero hindi pa siya nagpapalit ng liwa regulator rectifier. Pag nagpalit siya ng liwa regulator rectifier, bali tataas pa yung reading. Yung hindi ko pa pinapalitan to ng regulator rectifier, ang reading lang nito ay ang reading lang niya hanggang 14.4. Hanggang 14.4 lang siya. Yung pinalitan ko ng ng liwa, umabot siya ng 15.2. Nag-15.2 siya. Ayun siya kasaya na nakapatay yung natin. Tapos pag nagbukas ka ng headlight, nagiging 15 siya. Pero battery operated na to. Hindi na to yung dating stock na regulator rectifier. Basta kung magba-battery operated kayo, automatic mababawasan yung konsumo ng mababawasan yung konsumo ng battery. Bababa yung reading niya. Kung hindi niyo gagawa ng paraan, kung basta lang kayo magba-battery operated, kailangan ang gagawin niyo rin ay magpalit ng charger kung gusto niyo pang palakasin yung reading. At kung hindi naman kayo magpalit ng charger, okay lang din. Kung hindi naman karamihan yung i-install nyo. Nakatulad niya, kahit mag-hazard tayo dyan, park light, brake light, hazard. Ayan siya. Tapos, malakas pa rin yung busina natin. Hindi lang tayo makabusina kasi gabi na. Tapos naka-RPM tayo dyan. Ito, naglolo ko yung natin eh. Kinalawag na yung ating suksukan. Bali, ang naging problema doon kasayan sa wiring. Lalo-lalo na kung okay pa naman yung battery. Ang pinagmumula ng voltage drop, battery Pag may problema yung battery, pasira na, talaga magbo-voltage drop kahit naka-power up ka pa. Ihigupin niya kagad yung yung laman ng battery kasi sira na nga yung battery, halimbawa palitin na. Pag okay ang battery, okay ang stator, okay ang regulator, walang magiging problema kundi sa wiring. Kailangan tamang wiring. Kaya meron tayong tinatawag na wire gauge. Halimbawa, gagamit ka ng number 16 para sa ground, number 18 para sa busina, number 14 para sa relay, para yung yung makukuha niyang power, solidong-solido. Solidong-solido yung power niya. And dapat yung reading niya kasayan pansinin niyo ganyan ang reading niya. Hindi siya babaksak ng 11.7 na katulad ng sinasabi niya na pag nag-open siya ng headlight, baka wala siyang nabanggit kung meron siyang mini driving light eh. Wala siyang nabanggit. Pero kung may mini driving light pa, mas lalong bababa yung kanyang reading. Yan siya. Bababa man siya pagka sabay-sabay na siyang bukas, bababa man siya pero hindi ganun siya kababa. Hindi ganun kababa ang reading. Kaya check nyo dyan kasayan, pag okay ang battery, okay ang stator, tapos nilagyan nyo ng relay, nagpalit kayo ng regulator rectifier na malakas mag-charge, automatic kasayan, perfect na perfect yung kakalabasan ng power uplines nyo. Kahit hindi umaandar yung motor, hindi siya hindi siya malolobat kahit di umaandar yan. Mapapansin niyo yung voltage diyan. Hindi siya bumababa. Mapapansin niyo 13 pa rin siya. Tapos nakabukas naman lahat yung natin. Yan siya kasayan. Nakabukas lahat.
Dito sa harap. Ayan siya kasahin, bukas lahat yung ano natin. Kasi naka-park light, brake light din yan, no? Pansinin nyo. Pag tinanggal natin sa hazard, ayan siya. Bukas lahat. Tapos yung reading, hindi magbabago yan. Ito yung pinaka ano, ito yung tamang ano, ito, mas tama ito. Ayan. Mas tama yung reading yan. Balik ka sa akin na naging problema niyan sa wiring. Sa wiring nagka problema. Baka libaguhin mo lang uli yung wiring mo at makukuha mo yan. Tamang wiring, auto supply, mas maganda. Kung hindi kay Becky Works, sa auto supply. Becky Works Shopee, meron siya kasi kung Shopee ka nang bumibili ng mga materyales, Becky Works Shopee na para sigurado ka. Siguradong magiging maganda yung resulta. Ayan, kita nyo naman maraming ilaw to. Pero hindi siya nalolobat. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panonood.